Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi partner! Shout out sa mga kabisyo nating nababalot ng kalungkutan ngayong tanghaliang ito. Ang hirap Merong mga iba't ibang mga kadahilanan ng mga pagkabalot ng kalungkutan. As a psychologist for today. Charot. Iba-iba, no? Grabe na mabalot kasi. Hindi, kanina kasi si Robin Shena, sinurprise namin siya with a cake and balloons and the kemerut. Kasi birthday niya today, yes. Diba? So happy birthday Robin Shena, yung kasamahan naming TikTok superstar ng Love Radio Yarn. Yes, happy birthday Robin. So siya nagte-thank you syempre dahil dun sa pa-surprise. Sabi niya na parang nag-start kasi yung kanyang araw na hindi masyadong maganda or something. English kasi so hindi ko masyadong naintindihan eh. Medyo Gen Z yung mga terms niya. Hindi ko na-gets basta sa madaling salita. Ang pagkakakuha ko doon, medyo nabalot ng kalungkutan. Diba? Pero kasi may ganun, partner, na minsan may mga okasyon na supposedly happy naman talaga pero nakakabalot siya ng kalungkutan. For example, Christmas. Diba? Ang Pasko, sa totoo lang it's a happy season. Sobrang happy niyan. Ang kulay, ang liwanag, ang kinang-kinang, may 13th month pay, yes. may extra nga, may rumaraket yung mga tao, di ba? Ang daming pahiya sa loob ng bahay. Sa true, di ba? Makakatanggap ng regalo, magbibigay ng regalo, pwedeng manalo ng raffle, di ba? Pero on the other hand, meron siyang pagkabalot ng kalungkutan. May ganun siya na parang madamdamin siya, parang ganun. May mga ganun, pero supposedly masaya siya. Di ba? So, wala lang nga, sabi nga ni Robin kanina, dapat maging intentional ka. Ibig sabihin talagang intention mong hanapin ang blessings. Intention mong i-appreciate na may mga masasayang bagay. Kunyari, birthday. Dapat intention mo na, blessed ako kasi nadagdagan ako ng isang taon. Di ba? Oo nga, nakakalungkot, nakakabalot ng kalungkutan yung feeling na nadagdagan ka ng edad. Di ba? Pero kung tutuusin, kung titingnan mo, di ba, dinagdagan ka ng edad, hindi ba't blessing yun? Yes, privilege yun na binigyan ka naman ng panibagong araw para mag-celebrate ang birthday mo. Tinanong ko nga siya kanina Sabi ko, kumusta nagpakain na ba ang boyfriend mo? Yan. Sabi ni Robin, hindi pa nga kinakain eh. Ay, saan? Oras kaya? Ang kainan na yan. Diba? O so yung mga ganon, diba na may boyfriend ako na yes, na handang kainin. Ay, magpakain. Handang kumain, diba? Na manghanda, diba yung mga ganon? Pero may ganon, may tinatawag tayong sinasabi daw na parang birthday jitters na tinatawag. Na kapag kapapalipit yung birthday mo, parang nalulungkot ka. May mga ganon. Balik tayo kasi kung di lahat may birthday jitters na tinatawag. Christmas. Meron siyang parang yung mga beggars o kaya yung mga pulube. Parang extrang sila, pagka Pasko, parang extrang emosyonal yung pagkawala nila ng tahanan, pagkawala nila ng makakain. Samantalang whole year round naman actually partner, nakikita natin sila sa ilalim ng tulay. Alam mo yun, parang hindi naman bago sa paningin natin kasi lagi namang ganun. Pero kapag Pasko, kahit masaya siya, merong pagbalot, may kurot ng kalungkutan, may ganun. Totoo yun, may mga pagkakataon na mahirap ipaliwanag yung kalungkutan na nararamdaman natin. Kahit alam naman natin na maraming dahilan para maging masaya tayo. Pero tama yung sinabi ni Robin it should be intentional. Meaning, sa'yo talaga magagaling yun. You have that intention to find that happiness. Correct. Kung nakikita mo yung kalungkutan, that's also intentional eh. Although yun nga, sabi natin kanina, may mga pagkakataon na hindi mo maipaliwanag bakit. Pero if you have that intention na maghanap din ng happy triggers, nasa sa'yo yan eh. Pwede. Diba? Kaya nga sinasabi natin, happiness is a choice. Correct. That's intentional. Choice mo na maging masaya. Diba? Kung malulungkot ka at hindi mo mahanap yung kadahilanan, may choice ka rin na piliin yung kasiyahan. Diba? Parang, bakit kapag tayo ay nalulungkot, minsan, ina-allow din natin eh. Oo, diba? Totoo naman, allow natin. Pero para pagka, halimbawa, maging intentional tayo na, hindi, kailangan itong pagkabalot ng kalungkutan, mga 3 minutes lang to, di ba? Oo, saglit lang to. Kung meron kang ganung powers, di ba? 3 minutes lang to. After 3 minutes, masaya na ako. Totoo. So, anong gagawin mo? Di ba? Hindi ba't kapag meron ka nalulungkot na kaibigan o kaya nalulungkot na, kunyari, teammate, di ba? Office mate, di ba? Anong una mong ginagawa? Halika nga!
punta tayo ng bilang kita ng kape. Halikan ka. Hindi, pwede din. Halika na. Nakaka-happy din naman kasi yung halikan. Yung biglang may mag-iya sa'yo makipaghalikan, no? Ikaw naman malungkot, marupok ka lang, Actually, diba? mahina pandinig mo, malungkot ka nga eh. Diba? Parang ang lahat ay parang kulob. Yeah. Kaya hindi mo masyadong narinig, Oy, diba? nababalot ka nga ng kalungkutan, diba? Correct, oo. So, kulob ang pandinig. Yan, kulob ang pandinig. Kaya ang pagkakarinig mo, halika na. Ganyan. Hindi, pero diba, kapag halimbawa mayroon tayong gustong pasayahin na kaibigan, barkada, nabalitaan ko si Josie. Ang luma ng pangalan. Okay. Mga pelikula ng dekada 80. Si Josie, di ba? Parang si Josie kaibigang matalik ni Tessie, no? Sila yan, magkakapangalan. Magpinsan ni Rosie. Ayan, di ba? Tsaka ni Angie, di ba? Yan. Tsaka ni Agnes, tsaka ni Maribeth. Sila yan. Mga lumang pangalan. So anyways, kapag nalaman mo na yung kaibigan mo si Josie, broken-hearted, hindi ba't anong gagawin ng mga barkada? Huy, meet naman natin si Josie. Oo. Tapos anong gagawin nyo? Hindi kayo nagmi-meet lang eh. Nagmi-meet kayo para kumain, pakainin siya ng masarap, di ba? So yun yung sinasabi natin na pwede mong intentionally, yes, nalulungkot ka, broken-hearted ka, pero pwede rin naman na hanapin mo yung pwedeng kahit papaano medyo tanggal-tanggalin yung mga ilang pagbalot ng kalungkutan. Hindi natin sinasabing huwag kang maging malungkot Hindi kasi parte talaga ng buhay yung nagiging tao lang malungkot tayo. Correct. At kaya nga nakasama siya sa pelikulang Inside Out yes, di ba? May kasi, sadness doon, hindi pwedeng mawala. At napakahalaga ni sadness Kung hihimay-himayin po ninyo yung pelikulang Inside Out, movie critics na po kami ngayon. Bilang kanina psychology, ganito po kami kabilis mag-transform ng character. Ganon. From psychologist to movie critic real quick. Ganon. Di ba? Kapag hinimay mo yung dalawang Inside Out 1 and 2, parehas na napakalaki ng role ni Sadness. Yes. Na kung tutuusin, di ba, parang si Joy, bida-bida talaga siya Talagang, Jollibee si Joy, di ba? Bida ang saya, ganun. Pero then again, nakukumpleto ang lahat ng learnings. Nagiging mas madamdamin ang lahat ng bagay nang dahil kay Sadness. So, Agree. mahalaga yan. I mean, pinagdadaanan talaga natin. And sa totoo lang, in order for us to realize kung yung value ng happiness, dapat nasad muna tayo. Totoo diba? yun. Na parang, ay ganito pala yung feeling ng sadness, ang sakit pala, ang saklap, nakakakulob ng pag-iisip, puso't damdamin, ganun. Kaya pag na-happy ka, mas na-appreciate mo siya ganon. Agree, may extra appreciation. Meron. So sinasabi natin na ganon, hindi natin makokontrol yung sadness, pero kahit papaano, may choice ka, may intention ka na to be happy. Oo, nagawa ng paraan, hindi man agarang solusyon yan, pwede nga band-aid solution. Ano ibig sabihin ng band-aid solution? Temporary. Pwede kung milk tea ang temporary mong happiness. Mag-milk tea ka. Bakit hindi? Diba? Kung isang scoop ng ice cream, hindi, diba tingnan mo partner, sa mga pelikula, kapag kami broken-hearted, anong ginagawa? Kumakain ng ice cream. Diba? Kasi sabi daw nila nakakapagpasaya. Diba? Yun yung mga sinasabi nating paraan para maging intentional ang happiness. Pero come to think of it, naisip ko lang partner, kaya ka siguro nababalot ng kalungkutan ngayon. Siguro naisip mo lumpia ka. Ay, pwede rin. Kung hindi ka, you have a choice. Lagi may choice. Toge ka ba? Sariwa ka ba? Oo. Fried o Shanghai? I wonder, partner, speaking of mga pagkain, as a caterer naman, from psychologist to movie critic, ngayon caterer. Ayan, anong insight ng isang caterer? Ayan, 'di ba? Bakit lagi may lumpia, 'di ba, sa handaan? Naisip mo bigla ka lumpia today kaya ka nalungkot. Nabalo tuloy ako ng kalungkutan kasi naisip ko lumpia ako. Hindi part valid yan Bakit? Sige, bilang ano ka ngayon ulit? Bilang caterer pa rin? Hindi na caterer. Ano bang yung parang bilang data analyst. As a data analyst, naniniwala ako partner na minsan may mga bagay na nalulungkot tayo kapag nakikita natin. For example, lumpia. Bakit pag nakikita natin yung lumpia, ba't parang nalulungkot tayo? Bakit? Kasi naalala mo yung asawa mo. Yes, di ba? na dati pinagluluto ka. Ngayon, hindi na. Oo. Di ba? Wala na. May ganung kwento, no? Oo, may iba ng lumpiang tinitira.
Kinakain. Nasa piling na kasi ng iba. Bakit ganun tayo, no? O, tirahin mo na yan. Pero ang intention talaga naman natin na sabihin is kainin mo na yan. Oo, diba? Ano sinabi mo ka tirahin mo na yan. Diba nakakatawa siyang pakinggan. Pero totoo, bakit ano ba yan? Lumpia lang naman yan para malungkot ka naman dun, mabalot ka naman sa kalungkutan, diba? Kasi naalala mo na favorite na ipagprito ka niya ng asawa mo. Totoo. Kaya lang yung asawa mo wala na sa makabilang bahay na. Maaring may ganun kadahilanan, may mga ganun kadahilanan. Halimbawa, sa isang lugar sa bahay ninyo, dati alam mong masaya yung lugar na yun. Kasi for totoo. example, yung area na yun or yung section na yun, nandun yung mga pets mo, doon na mamahay yung mga pets. Kaya lang, hindi naman talaga sila panghabang buhay. So darating yung time na aalis at aalis sila. So every time na makikita mo yung area ng bahay na yun, na wala na yung mga pets mo, kahit alam mong masaya ka namang bumangon, pero nung moment na nakita mo yung area ng bahay na yun, nalungkot ka bigla, naiyak ka pa, tumigil muna yung mundo mo. Correct. Meron ganon. Oo. So, iba-iba talaga ng dahilan kung bakit tayo nababalot ng kalungkutan. Diba? Pero yun nga, pwede natin itong namnamin kasi ito po yung nakakatulong naman talaga. Kailangan nyo, namnamin po ang lahat ng klase ng emosyon. Yes. Diba? Pero pwede rin naman nating hindi tagalan. Diba? Sino ba Huwag mong babaran. Oo, sino bang gustong magtagal dyan? Diba? Daanan mo lang. Ganon. Tama. Kaya sinasabi ng tambalan dito, meron tayong kakayahan na maging masaya pa rin. Diba? Sa gitna ng lahat. Sa Totoo gitna ng yun. mga kung ano-ano mga nangyayari. Mahirap lang talaga siyang piliin at gawin. Lalong-lalo na kung talagang hindi ka lang basta binalot ng lumpia wrapper na medyo manipis. Diba? Kapag kakabalot sa'yo, partner, pangit mong tingnan, diba? packing tape, partner. Ganong pagbabalot ng kalungkutan. Kaya hindi, masking tape. Oo, correct. Yung dikit na dikit, partner. Yung pag inalis, masakit. Yan, ganon. Masakit na nga nung binalot, nung inalis, masakit pa rin. True, diba? May mga ganon tayong mga pagsubok at problema at kalungkutan na ganong klaseng pagkakabalot. Pero pwedeng butasin yung masking tape. Paisa-isa, paunti-unti. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Hanggat sa finally, we can let go of that. Of sadness. Of the sadness. Para daw ang kalungkutan daw, partner, parang yung nanay na merong isang tambak. Bilang ano? Ano man to? Bilang isang... guro, bilang guro. Yan. Ayan, okay, bilang isang guro ng subject na psychology ulit. Ang kalungkutan daw at ang anxiety at ang depression daw ay parang tulad ng isang nanay na merong isang tambak ng laundry na nandyan sa lagayan, 'di ba? O sa kaya laundry basket. Sa laundry basket, 'di ba? Sa lagayan, 'di ba? Wala Oo. kasi kami laundry basket, pang mayaman lang 'yun. Kami kahapon lang kami nakahingi noon. Oh, hindi ikaw na mayaman. Sa laundry shop. Saan yan? Para mabilis magnenok dyan, ha? Saan mo dadalhin yung damit mo sa laundry shop? Sa laundry shop. Kasi meron gamit ang laundry basket. Diba? So, ang kalungkutan parang yung laundry basket na punong-puno ng laundry. Na parang nandiyan, ang bigat tingnan. Diba? Marumi. Ang dumi, ang bigat. Tas yung parang amoy. naaalibadbaran ka kasi ang daming alam mo yun, yung laundry basket na ano siya labahan na may konting laundry basket kasi hindi mo na nakikita yung laundry basket sa sobrang tindi ng labahan na nandun. Ganun yung kalungkutan na sa totoo lang, yes, nandun siya. Nakakalungkot naman talaga kasi siya talagang tingnan. Pero asim eh. Oo, di ba? Tingnan mo, ilagay mo sa kwarto yan 2 araw. Pagpasok mo sa kwarto mo, iba na amoy ng kwarto mo dahil sa mga nakalagay sa laundry basket. Hindi ko sure kung kanina mo masasabi yung tungkol sa amoy, baka yung inyo. Kasi ako tungkol ako sa paningin eh. Yung Habang amoy, kinikwento mo kasi naamoy ko eh. kaya nga, yung sa'yo amoy, kanina ka pa dun sa amoy eh. Diba? Pero totoo it's an eyesore. Ang sakit niya sa mata. Pag nakakita ka ng gano'n na sandamukal, labahan na may konting laundry basket, diba? Pero yun yung kalungkutan. Nandyan talaga siya. Nababalot ka ng kalungkutan na nalulunod ka sa dami ng labahan. Pero, ano pwedeng gawin? Unti-untiin mo. Tama. Diba? Hindi naman kaagad na all at the same time. Kasi iba't iba ang sitwasyon. Maaring walang laundry shop na malapit. Walang extrang budget para sa laundry shop. Walang oras. Walang, alam mo, iba't iba. Pero pwedeng isa-isahin. Yes. Unahin ko muna yung mga underwear. O kaya mga bimpo yung mga muna. maasim talaga. Ayan. Doon na naman tayo
tayo sa mga may amoy muna. Diba yung ganun? Totoo yun. So kung may choice ka, choice mo yun to stare at that laundry basket. Pero choice mo rin to have it washed. Correct. Oo, nalabhan or palabhan. Pwede. Kung nalulungkot ka nakikitang nakatambak yung labahin mo, bakit mo hahayaan nakatambak lang yan? Ayan. Diba? So kailangan meron kang intensyon na labhan yun para ma-convert yung sadness mo into happiness. Kasi nakakalungkot talaga kasi siyang isipin eh. Pag nakakita ka ng isang mountain, one mountain of laundry, may isip mo, a mountain. Kung sa bahay nyo. May mountain. Meron kaming mountain. Bakit? We have mountain of mountain of laundry. But at least may bundok ako, di ba? Di ba pagka nakakita ka ng mountain, gabundok na laundry, nakakalungkot siya eh. Nakakalungkot kasi ba't wala akong... Salo-sala, dami nyo naman labahin. Oo, correct. Nakakalungkot siya kasi bakit wala akong oras? Oo. Ba't wala akong mautusan? Ba't wala akong extrang pera para ipalabas sa iba? Diba? Kaya may ganun. Totoo Kaya yun. sabi nila ang sadness ay parang isang gabundok ng laundry. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Choose to be happy! This portion was... Sumisigaw na naman ako. Ang control ba sa'yo din? Or shared also shared? Sumisigaw na naman ako. Sumisigaw na naman ako. So, hindi ko alam kung dito ba dapat or ano. Nakakasigaw siya. Yun. So anyway, so yun na nga. Yun ang mga eksena. So again, so yun. Intentional. May mga sad triggers na minsan hindi natin control. Meron. Pero yung pagiging masaya, yun yung feeling ko mas may control tayo. Correct. Katulad na lang partner ng Hey Kasala na ng Love Radio. O di ba? Talagang ito pwedeng speaking of control and choice, pwede naman choice namin ni partner hindi mag-celebrate ng 20th anniversary. Pwede naman eh. Diba? Pwede namang, ang gagawin na lang namin kakain kami sa labas kasama yung Love Radio team. Pero ang choice namin, importantatious, ngayong 20th anniversary ng Tambalan, magpapa-mass wedding kami for 20 couples. Diba? And masaya yun ha. It's an intention. Yes. Yung sinasabi natin. Correct. Magpasaya at maging masaya rin. Sa True Laluto lang halong Eklavu at mas sumasaya talaga ang isang event kapag ka merong mga major sponsors. Yan. Yes. So we'd like to thank again Arena Plus dahil because isang Arena Plus sa mga major sponsors ng ating mass wedding. And of course, Mayet De La Rosa Fine Jewelry. 18K gold. Naman. Partner. Oh my God. Sabi ni Madam Mayet. 8K lang. Oo. 8K. May ganun. 8,000 yung binili namin. Hindi man lang umabot sa 10K, partner. 8K lang yung gold. No? Hindi yun nga yung presyo, 8K. 8K. Uy, pero may mga nabibiling alahas na sa halagang 8K depende sa bigat. Pero yung sabi ni Mayet De La Rosa Fine Jewelry, para sa mga tambalanista na ikakasal sa mass wedding ng Tambalan, 18K gold. Thank Teka you. Teka nga. Diba? Huwag kayong malilingat. Teka nga, bakit ba't wala tayo niyan? So thank you. We'd like to thank Mayet De La Rosa Fine Jewelry dahil because you're so generous. Yes. Kaya naman patuloy ang pag-open ng mas maraming branches. Balita ko, partner, this year, meron na naman sila open na bagong branch. Naman, diba? Talagang getting bigger and yes. bigger and bigger. Correct. Bigger and bigger and bigger and bigger. Diba? Kasi ganoon naman talaga kapag generous ka, if you know how to share your blessings, binabalik yun binabalik ng universe. Tama. May nabasa nga ako kanina, ay napanood na video. Ang tanong doon, are you a sharer or are you a giver? Yan, minsan kasi sharer and giver or taker. Are you a sharer or a hoarder? A giver or a taker? Yun yung tanong, 'di ba? Okay. Minsan kasi masyado tayong ayaw nating mag-share. Bakit? Kasi natatakot tayo na mawalan. Baka mawalan ako. Baka maubusan ako. Naku, akin na lang to lahat. Diba? May mga ganon. Pero sa totoo lang, ang sikreto na hindi naman sikreto para maging mas maluwag ang tawag dito, ang expenses, mas maging nakaluluwag-luwag ka is yung mag-share ka. Totoo yun. Di ba lagi nga nating analogy dyan? O hawak mo yung 2 baso o 5 baso kung paano mo kinakayang hawakan yung 5 baso na yun.
'Di ba? Magaling ka. Marami akong basong hawak, akin lang 'to. True. Diba, Sipin mo, 62 na baso. Apakarami, pero hawak mo. Totoo. Ang dami nun eh. It represents all the blessings. Yes. Nakita mo, teka, may pitchil pa pala, hindi na pala baso. Yan. Ay, teka, may iba pa palang mga magagandang gamit sa Oo. sa inuman, may bowl. may bowl. Diba? Pinagtitimplahan ng juice. Correct. Sa'yo, baso lang. Diba? Not until i-let go mo yung isang kamay mo na punong-puno ng baso, saka mo lang makukuha yung pitchil. Tama. Saka mo lang makukuha yung bowl. Na mas malaki. Yes. Oo. So, ganun din yung blessings. Yes. If you know how to share your blessings, di ba makaka-receive ka ulit ng bago. Tama, isang malaking check ng pink na ballpen. So, yun yung magandang tingnan natin doon. Kaya let's continue sharing our blessings kagaya na ginagawa ng Mayet de la Rosa, Yes. Fine Jewelry. Diba? Ang dami nilang na-touch na mababagong buhay. Correct. Oo, because of that ring. Dun sa wedding rings na ibibigay nila. Kasi it's a lifetime ring. Correct, di Diba? ba? Lifetime siya, tapos lifetime din siyang pwedeng isanla eh. May mga ganun, di ba? 18K daw Oo, pwedeng isang laabol. Sanlaabol, di ba? Oo. Partner, kapag ka pumunta ka ng Mayet de la Rosa, para alam namin kung anong ipe-prepare namin para sa'yo, anong gusto mo? Nose ring? O tongue ring? Branch. Ano? Isang branch. Isang branch? Anong gusto mo? Ito pong branch. Ito pong branch na ito. Grabe maka-request. Hindi man lang hikaw. Isang- Necklace o bracelet? Isang estante na lang. Astante? Pwede naman. Walang problema. Walang laman ha. Madali lang. talagang laman mo ng tinapay. Correct. Estante Lagyan gusto ko mo, ng food cart na may mga plastic labo. Diba? Talagang mo tupian ng damit. Speaking of laundry, di ba? Hindi, ano mas trip mo? Maano ka ba? Masing-sing ka ba? Or bracelet? Or necklace? O nose ring na lang. Pangarap ko para sa iyo magka-nose ring ka. Pwede, nose ring. Wala pang ganun wala pa, diba? Hindi ko pa alam eh. O, sige. Kahit ano naman, okay lang. Wala namang Sige, masama. nose ring. Gaano ba kabigat yung bibigay nila? Okay na sa akin yung mga 35 grams. Ay, Huwag naman 35. 3,500 grams. 35. Hello po. 3,000, Sir Richard. 3,500 grams po na nose ring. Opo, wala po siyang pakialam kahit po malundo po yung ilong niya. Basta yun po ang request. Thank Ayan, you po, approve. Mamayet. Okay, go daw. Grabe, 35,000 grams ng nose ring. Ano yan? Kasama utak mo. Grabehang Grabe, ano no. yun. Nakakatuwa lang na parang sipin mo 20 couples, mga kaibigan. Siyempre, pag couple, couple Dalawa. din yung ring. Oo, Diba? Hindi diba? pwedeng isa lang o share na lang tayo. Correct, Palitan diba? tayo pag nagsuotan tayo. Para tuwing lalabas ka, Oo. yung ring na to susuotin mo. Hindi ganon, hindi tinipid sa madaling salita. Talagang sobrang generous yung Yes. ipinakita ng Mayet de la Rosa. Kasi, nakakaya naman kung isa lang ibigay. Oo, diba? Hiraman na lang tayo. Ito lang kasi yung budget namin. So isang piraso lang po. Hiraman lang kayong 40 people, Oo, di ba? pero hindi ganon. Diba? Hindi ganon yung mangyayari. Bonggisius ang mangyayari. 18K. Ang swerte naman ng mga ang blessed, 'di ba? Mas magandang term lagi yung blessed. And yung Yes, pagiging feeling blessed, mga kabisyo, is also intentional. Oo naman. Speaking of pagkakaroon ng intention na blessed pala ako. Meron akong problema, may kaibigan akong pwedeng hilahin. O kaya meron akong matutulugan sa gabi. 'Di ba? May nanay ako. Diba yung mga ganun, minsan may mga bagay na we all take for granted. But if we are intentional, marirealize natin, I am too blessed to be stressed. Totoo yun na. Sabi nga nila, magsulat ka lang. Kung nalulungkot ka ngayon, magsulat ka lang. May kaibigan ako nagsabi, magsulat ka lang 5 ng small wins mo today. Magugulat ka, hindi lang pala 5. Oo nga, no? Hindi lang pala 5 yung small wins ko. For example, di ba, small wins yung meron ka pang shampoo sa bahay. Correct. Hindi totoo Kasi isipin mo, kunya maliligo ka at sa malaman mo walang shampoo. Hindi yun, partner. Hindi maliligo. Naliligo ka na. Tapos wala palang shampoo. Oo, naubos na pala yung shampoo nyo. Tapos wala ka mautusan. Correct. Na pwedeng bumili. Oo, kasi lahat sila pumasok na, ikaw na lang naiwan. Correct. Diba? Oo. Diba? Tapos may shampoo. Oh Lord, salamat may shampoo May pa. tubig. May tubig. Isipin mo yun, partner. Kailan ka nag-conditioner, ang dulas-dulas sa buhok niyan. Tapos nawalan ng tubig. Diba? Oo.
Diba? Mga gano'n, hindi natin nare-realize yun eh. Mga sample lang small wins. Depende kung paano mo tinitingnan yung small wins na yun. Yun naman sample lang. Correct. Diba yung kumain ka pa kanina? Yung iba hindi na kumain eh. Pero ikaw kumain ka. Kumain ka pa, masarap pa. Oh. Diba? 5, sulat mo, try mong sulat ngayon, 5 lang. Marirealize mo. At magugulat ka. Hindi lang totoo. Nasa 58 ka na. Magugulat ka. 58,000 na pala ito nakasulat na. Ang galing ko, ang dami ko nasulat. Diba? Oo. Tapos sinahayaan mo yung isang dahilan ng kalungkutan mo na ma-overshadow yung 58 na small wins ng buhay mo. Diba? Makakatulong yun. Sabi ko, oo nga, no? Huwag nating hayaan na yung isang dahilan ng kalungkutan mo ay matalo. Niya, oo. Matalo yung napakaraming dahilan para maging masaya ka ngayong araw. Parang good versus evil yan eh. Yes. So let the good win. Salamat na marami sa pagtutok sa amin. Thank you. Busy ata po kayo mga kabisyo. So parang hindi masyadong magalaw ang mga bagay-bagay. Kaya exit na muna kami. Don't forget, kung di nyo kami nakakatch ng live sa aming radio show, we have a Tambalan podcast. New episodes up every Monday. See you later. Kwento na may Wagang Burnay. Bye-bye.